Yo, what's up guys? Ayan, at magandang morning good sa ating mga katambay. Ayan, kayo nanonood nyo sa tambayan ni John Tech TV, Katambay TV. Ayan, at meron tayong ihahabol at gagawa natin ng document ito para ma-document natin itong Sakura na to, no? Ayan, Sakura Integrated Karaoke. Ang model niya is AB2000. Medyo may kalumaan na siya, pero nagpa-power naman siya. Saksak natin gamit tayo ng bulb tricks. On natin siya. Umilaw naman, tayo natin mag-standby. Ayun, pumitik naman yung relay niya. Ibig sabihin, wala siya na DC out, normal bias, pero pag niloadan ng speaker, umuugong siya, no? Ayan tayong Sakura AB2000. Okay, so tingnan natin, visual inspection natin yung kanyang loob. Ayan, makikita natin yung kanyang sistema, dun sa kanyang board. Ayan, subukan natin ugain. Puro kalawang na kasi yung mga yan. Ayan, tulad nun yung 10K, inuga ko lang na sa board nakasulat. Meron tayong 10K na resistor. Marami pa yan. Subukan natin uga-ugain. Ayun, meron uli. Meron tayong 1K. Ayan, huwag natin kahit baka mabura. Pati yung kanyang biasing trimmer 103. Ayan, puro kalawang na yung papalitan na rin natin yan. So kailangan natin hugutin itong board, normal bias, walang DC out, pero pag niloadan mo ng speaker, uugong na yung speaker mo. Humihigop na yung speaker, lulubog na. Ibig saka siya magdi-DC out pag may load. Yung kabilang channel medyo okay pa naman. Visual inspection natin, medyo okay yung kabila. Itong side na ito, ito. Ayan ang grabe. Ibig sabihin, pwedeng natuluan siya, o naanggihan. Kasi ito lang naman side na ito. Dito sa kabila, medyo okay naman. Tuyo naman dito, So, kailangan nating iahon lahat to, Ang gagawin natin sa kanya is total restoration na, I-restore natin yung isang channel. Papalitan natin lahat ng resistor niya. So, samahan nyo ko sa video ito, mga katambay. At gawa natin ng dokumento upang maibagay sa ating mga kaibigan, normal bias, walang DC out, pumitik yung relay, pero pag niloadan mo ng speaker, nagtsaka siya magdi-DC out. Okay, kakaiba yung kanyang problema, normal siya, pero pag niloadan mo na, uugong na speaker, tsaka pa lang siya magkakaroon ng DC out. So ito ang dahilan, ayan, nakita na natin. Ayan, pag inuga natin yung mga pyesa na may kalawang na yan, ayan, puro ayan, maalis na. So kahit hindi pa natanggal yung mga paa, lalahatin na natin itong isang channel. I-restore natin siya, papalitan natin lahat ng makikita nating merong spot. Sa kabila, okay. Ay, balikan ko kayo ng tambay, hugutin ko muna itong kanyang main board dito, at i-restore natin yung kanyang ma-replace lahat ng dapat palitan. Okay, mga katambay, subukan na natin siyang i-assemble uli at napalitan na natin lahat ng dapat palitan. Ayan lahat, ang dami. Ito na siya. Okay, luminis-linis na. At ibabayas ulit natin siya, ipaprocess natin. Kukuha natin siya ng DC offset at bias kung normal pa, Assemble muna natin. Ayun, at magpapalit na rin tayo ng mga tone control niya, Meron siya nga 50K.
Working pa naman pero not be good, ano? Not accurate. Yung isang channel medyo mahina ito. Tinest natin siya, hindi siya sumasabay dun sa kabila. So papalitan na rin natin yan. Okay, mga tambay, meron tayong normal bias. 0.6, 0.4 DC out. Normal pa rin para dito sa amplifier na ito. Medyo old school pero medyo malakas din siya, no? Check natin. Sara muna natin yung kanyang volume para walang signal. Babias check natin siya. Okay, hindi na natin ginamit yung yung ating bulb tricks. Nakarekta na siya sa outlet natin kasi ito yung tinatawag na final biasing, Pag nagbias kasi tayo nang nakakabit yung ating bulb, accurate siya, pero pag tinanggal na natin yung bulb, magbabago yung bias. Kaya may tinatawag tayo na final biasing. So nasa stage tayo ng final biasing, nakarekta na yung atin, wala nang nakatanggal na sa bulb. Protect na, kuha na natin siya ng bias. Meron siyang negative 0.36 sa kabila. Positive 40. Okay lang, normal. Ang DC offset natin, saan ba tayo mag-ground? Dito na sa chassis. Sa biasing na sa natin, sa DC offset, yung positive ng test rod ang naka-ground, Ayan, palagi nating tandaan. Tapos sa kanyang emitter, meron tayong DC offset 0.11, 0.11, 0.6. Ibababa pa natin yung 0.11 na yon. Dadalhin siya natin dito. Kung maaari nga sana to mga 0.1 o 0.2 lang. Ipipix muna natin yung kanyang mga mag-a-adjust tayo, Ito trabaho ng ating trimmer, Diyan tayo mag-a-adjust. Ayan, naka-design kasi yung Sakura na ito para dito sa 103, yung adjustment. Ito yan, Ayan, okay, bababa pa natin siya unti-unti. So, sana nakatulong ang video na ito, mga katambay. Ulitin ko, sa biasing, base to emitter tayo. Ayan, meron tayong tinatawag na base to emitter. Ayan, magkabilang dulo ng ating OPT. Meron tayong 0.36 volts. Mini volts. Ayan. Ayan, pag DC offset niya, naka-ground natin, positive. Ayan, nag-ground natin, positive natin. To emitter, Ayan. Yan yung tinatawag na DC offset. Meron tayong 011, 010. Bababa natin yan ng 02, 01. Ayan, para medyo okay pa. Ganoon din sa kabila. Kaya kita-kita tayo susunod natin ang video. Tambay, sana nakatulong ang video kita. At huwag kalimutang mag-subscribe. Pakishare mo na din nang makatulong ka rin sa ating kapwa technician. Ay, kayo nanonood niya sa tambayan ni John Tech TV. At Tambay TV. Ito yung ating mga pinalitan, mga katambay, ayan lahat, mga kinalawang na yan, ayan sila lahat. Sound check natin kahit maiksing oras lang, lagay tayo ng ating floater.